Neighbor. Yan, pagkain. Pampalinaw ng mata. Good morning, welcome back to Ni's Cuisine. Charis. Hi guys, so for today's video, magluto tayo ng gulay. Hindi ko alam kung paano, first time ko magluto ng gulay. Kasi ito yung mga ingredients natin, pinaluto ng nanay. First time ko magluto nito. So, we try our best. Yan. So, meron tayo dito guys, ay buto ng malunggay. Yan. So, sa mga hindi ko nakakaalam dyan, yung buto ng malunggay ay makakain to. Yan. So, kadalasan ito yung mga minumukbang ng mga mukbangers, ng mga vloggers. So, ito po ay kinakain. Sa probinsya kasi parang wala lang. Hinahayaan lang na matuyo, malaya, agad mahulog. So, pwede siyang, pwede siyang pahinugin, ibilad, tapos pwede mo siyang itatanim. So, dito guys, pwede pala makakain yung buto ng malunggay. Yan. So, ito guys, buto ng malunggay. So, ang gagawin natin, igigisa lang natin siya. Gigisan lang daw, hindi na kailangan ng to. Ito, meron tayong kalabasa, i-ano lang natin to, i-slice lang natin to. Kalabasa, and then, so meron tayo dito, talbos ng kamote. Yan. So, kasi lagi tayong, parang lately, laging nagkakarne, tapa, tapos tinulang manok. Yan. So, hindi rin mabuti, hindi rin maganda pag lagi tayo nagkakarne. So, kailangan din natin ng fresh na gulay para healthy. Diba? Pagkakit, so meron tayo dito kamatis. Yan, kamatis, meron tayong bawang, at meron tayong luya. Nalagyan natin ng konting luya, pang paalis lang sa. Yan. Ang purpose doon para may luya, pang paalis lang sa. Meron tayo ditong sibuyas, bawang, and of course guys, lalagyan natin siya ng bagoong. Yan. Ito sa Bisaya, una ng isda. Una to ng isda, oh. Yan. Sa Bisaya, ginamos to. Yan, ginamos. Sarap to guys sa mangga at saging na, yung saging na ilaw. Yung saba. Yan, saging na saba. So, guys, ito yung mga ingredients na ating ilala. Pampalinaw ng mata. Ngayon na ulit kami nakapag-gulay na may kalabasa. Masarap kasi pag talaga. Ang sarap ng kalabasa kasi parang matamis. Pag lumaki ka sa probinsya talaga, asahan mo yung mga laking probinsya. Yan, hilig yan magluto, kahit ano-ano. Kasi sa probinsya kasi, lumalaki lang na gulay-gulay, bihira lang talaga yung karne doon. Tapos magtatanim ng mga gulay, kamoteng kahoy, yan, yung mga ganito. Yan, yung yung pinakakamote talaga. Sobrang sarap. Lalo na pag ikaw magtatanim. Yan. Kasi dati nagtatanim kami niyan. Ang sarap kumain pag talagang sariling sikap. Kasi parang nagbubunga na yung nagbubunga na yung pagod mo, pawis mo. Yan. Kalabasa. Kalabasa din guys. Ang maganda magtanim sa mga probinsya kasi sa probinsya kasi yung lupa is yung itim, yung parang talaga organic fertilizer. Yan. Talagang talaga kasi kadalasan doon nagsisilab. Yan, na yung lupa. Naiitim yung lupa. Abunado. Yan. Tapos yung kadalasan nito ginawang organic fertilizer, yung mga tae ng kalabaw. Yan, yung mga organic fertilizer guys, yung mga tae kalabaw. Pero
pag nilagyan mo ng mga taing kalabaw, grabing ano, ang tataba ng mga ano niya, yung mga ganito niya, ang tataba. Pag mga taing kalabaw nilagay mo. Pero hindi ganoon. Hindi dyan sa mga ano, yung mga ganito lang. Yung mismong ano niya, yung mismong puno niya, mga kalabasa. Yan. Pero ganyan, yung mga talbos yun dito. Yan. So, ang gagawin natin guys, igigisa muna natin yung ano, yung bunga ng, yung buto ng malunggay. And next, kasi mas matigas yan. Actually, ngayon lang ako makapagluto nito talaga. Pero na-imagine ko naman kung ano yung kalalabasan ng lulutuin ko ngayon. Hindi siya masyadong maraming tubig, yung parang pinakaano lang talaga. Kasi meron tayong kamatis. Ang kamatis natin, ito yung pang padagdag sarap. Yan, tomato sauce. Parang gagawin natin siyang tomato sauce, piga-piga natin. Para mas lalong ano talaga, yung ano niya, yung duga niya. Duga niya sa Bisaya, duga. Yan. So, okay na ang ating kalabasa. And, so, eto guys, pwede na natin ito panghuli na gaganon. Kasi madali lang to. Ang importante, igisa muna natin yung mga, matitigas na mga gulay. Yan. Kasi mabilis lang yan eh. Mabilis na rin yung mga dahon-dahon. Yan. Ito muna unahin natin. Bawang. Damihan natin ng bawang para mas malasa at mas masarap. Gumamit ako ng tripod kanina. Ayan, so dito natin guys, ilalabay natin mga ingredients. So kahit ganun dito. Piga-piga. Okay na yan. Next. Ating sibuyas. Ang sabi nila, ang kwento dito, nung maliit pa ako, may mga kwentong mga ano nito, may mga kwento ang mga ano nito, mga kaninunuan ko. Pag maghiwa ka daw ng sibuyas at ikaw ay napaluha, mapapaiyak ka daw ng ilog yan. Really? Yes! Really ba? Mga ganyan kasabihan yung ano. Pag ikaw na ay naluluwa sa sibuyas, papaiyak ka daw ng ilog yan. Ang dami mga pamahiin. Pag lumaki ka sa ano, sa probinsya, ang daming pamahiin doon. Pero dito din sa Batangas, marami din silang pamahiin, pero iba-iba. Pero kadalas naman magkakatugma or magkakaparihas. Yan, tama na yung sibuyas na. Nandal, simulan tayo itong luya. Kunting luya lang, baka maanghang, hindi kaya na sayang. And of course, huhugasan natin ang ating kamatis. Kasi inalis ko yung buto nito, guys. Inalis ko ang buto nito kasi sabi ng lolo ko, ito daw yung buto na tumaalit kasi pwede ka magka-cancer dito. Yes, pwede ka magka-cancer dito sa buto kasi hindi siya na baka sumabit doon sa pinaka mismong tinain mo, intestine mo. Yan, so nilinis ko na guys ang kamatis, inalis ko na ang buto. Kasi lilit ng mga buto niya, may tendency na tayo. At saka bawal daw yun sabi ng lolo ko dati. Kasi ang liliit ng mga buto. Baka daw sumabit doon sa kidney, magkakabuto tayo. Ganun, sabi mga pamahiin, ganun. Pero syempre, pag mga matatanda kasi pag may pamahiin mga iyon, ibig sabihin, subok na nila. Yeah, subok na mga kaninuuna nila, kaya sinasabi sa kanila. So, sinasabi din sa atin, so parang napamalaman ng heritage. Yan ng Knorr cube, para medyo kahit papano malasa ng chicken. Kasi hindi natin lalagyan ng chicken, kulay lang. Pampadagdag sarap yan, pampadagdag lasa. So,
Let's start! Luluto na tayo, guys! So, ito meron tayo ditong buto ng malunggay. Yan. So, let's start. Yung mga ingredients natin, kalabasa natin yung mga ayon. Ito naman tayong sibuyas, bawang, luya, konting luya. Ito naman kamatis. Meron tayong mamasitas, pangpalasa ng konti, magic syrup. And ito, kahit hatiin ko lang to. At meron tayo dito, guys, na buto ng malunggay. At meron tayo dito na talbos ng bagoong. Yan. So, dito natin, guys, lulutuin ang ating, ang ating gulay. Yan. So, andito ang ating tripod. Dito guys tayo. Di ba? Meron tayong tripod. Ito naman yung mga ingredients natin. Naka-prepare na. Ito, bagoong. Ito guys. Yan. So, huhugasan natin to. Kasi yun yung una nating igigisa. Yan. Ito, ingredients natin. Yan. Kamote. Ang dami ng kamote. Hindi ko sure kung kasya dun. Pero feeling ko naman kasya dun. Hugasan muna natin to guys. Magluto na guys. Una natin ang ating bawang. Meron na yung mantika. Next, sibuyas. Ating luya. Sabay na natin. And next, ang ating kamatis. Kamatis! Pampagana. Pampaganda ng kutis. Okay, so, isang isang buo na. Nahuhupa pa siguro ko. Nahuhupa ito, nahuhupa. Lagyan na natin ng water. Nabasa. Gaganin na natin guys. Ito. Kasi ito pwede naman itong ganun-ganun lang. Ay, yun. Yan. Yan lang. Dahon lang naman kailangan na ito. And of course, yung pinaka-udlot niya kasi, ano naman, hindi matigas. Yan. Pwede naman kahoy basta hindi matigas. Yan. Ang daming madami ito, hindi ko sure ko. Kasi siguro nahuhupa naman yun. Check natin. Nahuhupa naman siya. Guys, pwede mo pa ito itanim. Itanim siyang bakuran kasi na ano yan.
mabubuhay. Tatanim natin yan, sayang. Huwag natin itatapon. Try kong itanim yan kung mabubuhay. Kasi mabubuhay talaga to. Ito kasi yung ginagamit pang tanim. Check natin guys. Nangyari. Yan. Tumugod pa siya. Halo-haloin. Halo-haloin lang natin. Halo-halo lang. Lagyan natin ng water. Then magic syrup. Yan, so yung pagluluto guys, parang pangarap mo lang. Yan, parang pangarap mo na maging content creator. So, you need to trust the process and you need to take the risk. Yan, so para maging successful ka, just like sa pagluluto, step by step. Yan, so para makakain ka. Yan, so ito guys, pwede pa natin itong itanim. Diba? Para pag namumunga yan, para pag ano siya, nabubuhay siya. So, hindi na natin bumili, hindi na natin kailangan bumili ng talbos. Check natin. Ang pa. Yan, so hahaluin natin siya guys. Hahaluin natin. Yan, para lahat ay maluluto. Sobrang sarap to guys. Grabe. Matamis kasi ang sabaw nito. Sarap ang sabaw nito guys. Yan. Pag nalambot na siya ng konti, so pwede na nating enrich ang ating kalabasa. Yan, so next guys, medyo okay na. So ilalagay na natin ang ating kalabasa. And of course, pagdating sa gulay, hindi mawawala ang ating Mamacita's oyster sauce. And next guys, ilalagay na po natin ang ating bagoong or ginamos sa Bisaya or una sa Bisaya. Yan, so 3 kutsara lang ang ilalagay ko para hindi masyadong maalat, sakto lang. Yan, so hinahalo-halo ko na siya guys kasi medyo okay na yan yung ating kalabasa at yung ating bunga ng ating malunggay. So 'di ba?
yung bunga pala ng malunggay, pwede mo pala siyang gulayin. Kasi sa amin talaga, iniintay namin siya na malaya, yan, kumbaga mahinog, para itatanim namin. And so next na natin guys, yung ating talbos ng kamote. Ito yung pinaka super duper masarap. Lalo-lalo na pag half cook lang. Kasi pwede mo siyang gawing salad. Yeah. Opo, ganyan talaga sa tayo. Sarap yan Pagbibili, sino kayang bibili? Yan, half cook lang ang ating ano. Pandalas nga ako. Yan, pagkain, healthy. So, tapos na po tayo magluto. Yan. So, first din ako makakain ng ganito. Kaya, tikman na natin. Sarap. Ito yung ano guys, bunga ng malunggay. May buto. Ito guys, sobrang sarap. Feeling ko lahat naman tayo marunong magluto. Basta complete lang yung ingredients. Yan. Kasi ang inuuna natin dyan yung mga hindi mabilis maluto. Yung feeling natin niya matatagal maluluto. So, yan yung inuunan natin. And of course, sa mga ingredients, meron tayo itong talbos. Itong talbos naman, ito yung ng dugo. Yan. Pag ikaw ay anemic, gulay, ang niluluto. Sarap. Merong kalabasa. Talbos ng kamote. At nilalagyan natin ng 3 kutsarang bagoong. Sarap guys. Ngayon lang ako nakatigim na ganito. Super yummy. Kung tayo kumain guys, ganyan siya pag natatapos na. Yan, yun siya guys. Iba na, iba.